inabangan ko pa kung magsasalta si Senator Amy Marcos, pero hindi na siya nagpasalta kasi mukhang na-shock siya sa mga naganap sa Davao Rally. Okay? So mga palangga, today is a Speak Up Day. Right? Speak Up Day ang naganap dahil ito yung panawagan ko. Diba? Ito yung panawagan ko sa inyo. So paki-share lang. Sa wakas nagsalita na si Tatay Digong, sabi ni Mariam Vlog. O, diba, bongga. Sabi ko sa inyo, magsasalta yun eh, di ba? Hindi na kayo, naniwala naman kayo. That's why you're there. Okay na. So, naboljak si Cotin. Ano? Natataranta ka, ano? Anyway, ano kaya ang feeling, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. So, una, si Baste ay nanawagan ng Cotin resign or BBM resign. So gusto ko lang pasalamatan yung mga nandoon, halos lahat kaibigan ko. Thank you sa special mention, spokesro kay Attorney Glenn Chong, andun si Attorney Vic, thank you sa lahat, si Attorney Arellano, tapos yung first speaker, I forgot, sorry. Ano ko yung pangalan niya. Siyempre si Pamilya Duterte, doon lahat. Nung unang nagsalita, lahat naman kinalibutan ako. Yung punta ni Attorney Vic is talagang bom, ba yun, okay? Yung pagpunta niya ni Attorney Glenn Chong, iba rin ang, kumbaga kanya-kanya silang litanya, kanya-kanya silang expertise sa pasabog doon. So, si Attorney Vic, kumbaga, they have common denominator about the People's Initiative na binubudol ang Pilipino. So, lahat ng mga speakers doon, ang pinag-uusapan doon about sa concern nila na hindi dapat ganun ang way ng kung gusto magpalit ng konstitusyon o gustong ibaguhin, di ba? Ang common denominator ng lahat ay wag linlangin ang bayan. Wag linlangin, kaya presidenteng bangag, di ba? May sabi. So, confirmed, okay? Na pulboronic si Cotin. Kaya, di ba, paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ano pa ang ginagawa ninyo. Paulit-ulit din sinabi na minumura ni Pangulong Duterte ang mga nayupak, katulad ng pagmura ko sa mga jutang ginina nila noong Agosto pa lang of 2022. Di ba? Mayroon tayong addict na presidente. Proud Pinoy for life, thank you Palangga. So imagine ninyo, proud pa ba kayo maging Pilipino? Na after all, di ba, remember si Pangulong Duterte ay in-interview siya ng mga media sa Davao, I think that was this month ba yun or this month yun, ano? Basta, ito, recently lang, hindi niya sinabi. Tapos, ang sabi ng mga, ni Lisa Smugs, ng mga tauhan na binabayaran galing sa pera ng bayan, hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte so fake news si Maharlika. And today is the day. Eto na yung, kumbaga, vindicated ako. Although marami naman, so, hindi naman ako nag-worry kasi lahat naman ang in-expose ko sa inyo dito, halos lahat ay naging balita o naging totoo. Kinikilabutan ako dahil I've been fighting for this government dahil sa pambubudol, hindi lang sa mga taong sumuporta sa kanila, kundi sa mga Pilipino. Imagine ninyo na isang palang addictus benedictus ito, isang pulboronic, isang bangag, at kumpirmado. Kaya nga yung video, di ba sabi ko sa inyo, yung pulboronic, nakita na ni Pangulong Duterte yon. Di ba? Baka sabihin nyo si Pangulong Duterte ang puting ahas ko. Di ba? Cathy Flores. Yeah. Thank you, Palangga. Yeah. Oo. Yeah. Salamat. Nagsabi ng loka-loka. Maluloka talaga si Lisa ngayon. Nakita nyo yung sentimiento ni Pangulong Duterte na parang hindi nyo, sabi niya, hindi nyo ako kalaban. Diba? Nirerespeto pa niya, Mr. President, Miss Ma'am Lisa Marcos. Ako hindi ko minamam yung, itong buwakan ng inang butod na to, hindi ko minamam ang buwakan ng GNMS na to. Dahil pulboronic, bangag din to everyday. Okay? So, mga Palangga, habang pinapanood ko si Pangulong Duterte ay naririnig ko ang sarili ko.
Diba? Kasi yung mga words na ginagamit, like bangag, diba? Although that's a common word, but, you know, nung narinig ko si Pulong Duterte, na sinasabi niyang, gusto niya pang pulburon something, diba, sa stage. And that's my word. So, ibig sabihin, naririnig tayo ng mga taong nasa gobyerno. Okay? Si Pinoy ako, thank you. So, naririnig tayo, nagbunga na nga yung gabi-gabi, araw-araw hindi ako nagpapahinga, puyat, puyat dahil gusto kong marinig ng taong bayan kung saan ako nanggagaling. Imagine mo, isa ako sa sinabi nga ni Lisa Ahas Arandas Mag, sa number 1 supporter nila. Tapos, mga palangga, yung sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang, sabi niya, iniiwasan ko ang mga panahon na ito. Even when I started speaking up, ayokong magsalita against kay Coting. Dahil nahihiya ako sa mga dilawang, mga pinklawan na nag-away-away tayo, na, ayan, buti nga sa'yo kasi nabudol ka. But at least I stand for what is right. And since August of 2022, when I started speaking up, just by myself, ang daming nagmura, ang daming gumawa ng kwento, and today, in Davao, is the day, the Speak Up Day. At alam ko, tuloy-tuloy na at umiikot na ang tumbong ng Malacanang dahil nung kaninang maaga pa, nung si Attorney Vic pa lang ang lumabas at si Attorney Glenn Chong, lalo na si Attorney Vic ay talagang napayuko si Coting ng Norte, si Marcos Jr., doon sa Carino Grandstand. Dahil ang intensyon talaga nila ay budulin, pahirapan ang Pilipino. Iparinig muna natin yung ni Pangulong Duterte bago ako magtuloy-tuloy. Okay? Ito, mga palangga. Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Gagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo? Yeah, hanggang doon na lang mga pala. So narinig nyo, di ba? Coming from the statement sa bibig ng ating former president, di ba? Ang kwento kasi niyan, mga palangga, actually tipid pa yun si Pangulong Duterte. Ang totoong kwento niyan, I don't know kung nasabi ko na sa inyo, na nakiusap si Senator Amy, I think I told you about it,
na wag nang ilabas yung kanyang kapatid. I mean, na involved sa droga. Kasi, I think sinabi ko sa inyo, na parang sinubukan nilang ni Senator Amy na i-fix, when I say fix, na i-rehab, di ba? Ayusin yung kapatid niya na maging hindi na pulboronic or kasabwat ng mga pulboronic. Pero ano nangyari? Lalong lumala, di ba? Yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sinasama pa ni Coting Jr. and ni Marcos Jr. ang isang nasakote na pulboronic na si Mark Anthony Sayarot. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pulburon. So, napilitan si Pangulong Duterte. It's the same feeling nung Agosto of 2022 nang napilitan akong magsalita hindi laban sa mga ginagawa ng kahayupan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Diba? So ngayong araw na ito, napatunayan ko sa inyo na ang ngangabels ko dito ay hindi nagsasalita ng walang matibay na source. And the source, hindi ko sinabing siya directly ang source. Now, direct from Pangulong Duterte's pronouncement, statement, na kumpirmadong bangag si Marcos Jr. Kung ako niyan, magre-resign na. Kung siya ay hindi makasarili, eto lang yan. Nando doon si Senator Amy Marcos sa Davao. Akala ko magsasalta pa, pero siguro na-shock siya, hindi niya kineri. Kasi sabi ni Senator Harro ko magsasalta pa siya. So, ibig sabihin, kumpirmado na alam ni Senator Amy. Kasi hindi naman pupunta si Senator Amy at hindi pupunta sa rally na yun, sa support sa rally na yun, kung hindi niya inaayunan yung mga statement ni Pangulong Duterte. Kung hindi totoo o gawa-gawa lang ni Pangulong Duterte, bakit pupunta si Amy doon? At anyway, siya na yung nauna na nagsalta nung GIL prayer rally din, speech siya doon, nagdasal siya, na sabi niya, Panginoon, himukin mo ang natutulog kong kapatid. Diba? Sabi ko nga, kasi bangag. Right? Pobreng Pinoy. Thank you palangga. So, ano pang inaantay natin? It's the same panawagan ni Pangulong Duterte na ang mga military, mga polis, huwag ninyong hahayaan na magkaroon kayo ng ganitong gobyerno. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nakikita nyo yan, kayong mga AFP, alam ninyo na si Marcos Jr. ay kumpirmadong pulboronic, bangag, Coca-Cola, name it. Filipino. Papayag pa ba kayo after the statement? Hindi ba magbibitaw si Pangulong Duterte ng statement na yan? Dati nga, inaway ko siya dahil ayoko maniwala Hindi man inaway, actually, kineticize ko lang si Pangulong Duterte nung sinasabi na si Puting ay naggaganon. Although hindi niya pinangalanan noong 2022. Ang sinasabi niya, may isang kandidatong presidente. Hindi niya pinangalanan si Marcos Jr. And now, bold, pinangalanan niya ng bonggang-bongga. Kaya dapat nga, hindi na siya magtatagal dyan. And I believe, warning sa kanila yan. Dahil ang purpose ng pagsasalita ni Pangulong Duterte, dahil galit na galit siya, dito sa panlilinlang pagbabayad sa mga tao, para bayaran ang kanilang mga perma galing sa pera ng bayan. Galit na galit si Duterte, si Pangulong Duterte, dahil the same statement, lagi kong sinasabi dito, na ang mga kongresista ay bumili ng mga bahay, mansion, katulad ni Lagdameo, 1 billion kaagad, katulad ni Milyonaryo, bahay kaagad, shopping there, shopping here. At I remember yung kinuwento niya, doon si Villery Villamin, nagkwento nung siya ay inibita ni Pangulong Duterte, doon sa Malacanang, di ba, nagchika-chika siya doon. But will talk about doon sa pinakain sa kanya na simpleng pagkain yan. Nung pumunta ako sa Malacanang, nung na-invite din ako na nagkataon na may red carpet doon at formal akong tinanggap ni Pangulong Duterte, ang pinakain doon sa akin, pinost ko yun. Sapin-sapin. At saka kapilang happy na ako. Hindi ako binahiina ng steak or something. Pinost ko yan sa social media. But itong pulboronic government na ito, na may nagdadala ng sariling chef, remember? Nung pumunta sila sa Davos, di ba? Nagdala ng sariling chef si Jokno at itong mga kampo ni Kuting. Na i-vlog ko yan, mga palangga.
Ganon sila kawalang hiya, kahayop para lustayin ang pera ng Pilipino, mga palangga. Ngayon, ano sabi ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Ayaw niya ng madugo, ganun din ang ayaw kong mangyari sa Pilipinas. Kasi 'di ba? Matagal ko nang narinig yung kantang yan, laman sa laman, dugo sa dugo, tayo mga Pilipino ay magkakalaban. Ano nangyari sa atin yan? I think that's Asin, di ba? Yung nagkumanta niyan. Bata pa lang ako, kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila ay naglalaban. Bata pa lang ako naririnig yan, kaya ayoko mangyari yan kasi kapwa Pilipino maggugurguran. Pero anong ginagawa ng buwaka ng inang Lisa at Puting? Sinabi ni Pangulong Duterte doon, binanggit ang pangalan ni Lisa, binanggit ni Baste, binanggit especially si Attorney Glenn Chong mismo na nandoon na paulit-ulit namin sinasabi dito na nakipagsabuatan si Lisa sa Smart Magic. Si Attorney Vic nagsalita na dapat wadlinlangin ang mga Pilipino patungkol dito sa ano na to, wag dito sa People's Initiative na ito, wag magpapasilaw sa maliit na salapi dahil we are not for sale. Dahil yun yung tagline kanina doon sa rally na yun. Di ba? Ang sinasabi niya ni Attorney Vic doon na binubusalan tayo. Which is, binanggit niya ang SMNI. Ako, binusalan ako. Na-mention ako ni, I think that was Attorney Glenn Chong about tinake down ang dalawang Facebook page natin. And thank you for that, Attorney Glenn Chong. At doon sa rally na yun, walang allowance. Di ba? Ang mga tao doon ay kusang pumunta. Pero ano nangyari sa Crino Grandstand? Bayad ang mga tao. May mga allowance. Isinabay sa mga paayuda. Ginamit ang tao. Pero hindi nga naka 10,000 live viewers si Polboronic Puting. Imagine mo ang press release nila, kakabasa ko lang, meron daw dumating na 400,000 katao. Pero 10,000 viewers, hindi niya man lang ma-reach during his speech, si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Yung mga taong pumunta doon, whether 200, 400, kung totoo man, dahil mahilig sila mag-additional ng, mag-mark up. Okay? Ibig sabihin yun ay mga hindi kusa ang pagpunta doon. Dahil alam naman natin na nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para paatinin ang mga taong supposedly ay family day pero nandoon. Ito ang resulta kapag pulboronic at under desire ang gobyerno mo. Now you can say all over the world na ang presidente natin ay isang addictus benedictus, kumpirmadong pulboronic ayon sa Presidente Duterte. Ako hindi ko na kayang makita sila nandiyan pa sila sa power. Imagine nyo, nagka-campaign tayo, yung kayo, yung mga kamag-anak ninyo, hinuhuli. Diba? Hinuhuli yung mga involved sa droga. Pero andyan ang presidente, naiupo natin ang presidente, binudol tayo. Kaya nga sabi ko nga, nung ako'y umuwi sa Pilipinas, 2022, inimbitahan ako ni Lisa Araneta Marcos for inauguration. Doon ko nalaman na actually meeting the Avance, pumunta din ako April and June, di ba? Doon ko nalaman na confirm pala ang buwaka ng inang pulboronic ni Kuting. Actually, hindi ko pa alam ang video nung time na yon. Ang nagsasabi pa lang sa akin, halos lahat, kaibigan niya, pamilya niya, mga taong nakasalamuha ko, pinakitaan pa ako ng picture during the session. Pero yung picture na yon, I told you about it. Yung picture na yun na nagsisesyon si Kuting, kasama sila, yung mga amiga, mga kaklase niya sa Pulboronic. Hindi ko lang nakuha ang video dahil nung pinakita sa akin, nasa hotel kami, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, for your eyes only. So nakita ng mata ko. Wala akong hawak na picture kasi yung nagpakita sa akin, super BBM at kaibigan niya si BBM at kaibigan ng family niya, mayamang negosyante itong nagpakita sa akin. Sabi niya, di ba, we wish na mag-function naman siya ng mabuti. Actually, doon pa lang napaka-alarming na sa akin yun eh. Sabi sa akin, di ba, marami namang mga mayayaman na nagpupulburon, but they can manage the business, Ang sinabi ko na lang, yeah, I hope so.
So, ngayong araw ay narinig natin. Actually, napaka mabagdamdamin yung sinabi ni Baste. Na parang sinabi niya yata doon na pinalibing ng amahan ko ang tatay mo, si Marcos Sr. Ilang presidente ang dumaan, 'di ba? Panahon ni Cory Aquino, hindi pinayagang iuwi ang bangkay ni Marcos Sr. Dumaan si Ramos, dumaan si Gloria, dumaan si Erap, only Duterte ang nagpalimnas. Waka ng Genemes, tatraydo rin pa, pumayag si Kuting Jr. dahil bangag siya, nadidiktahan siya ni Lisa Smugs. Dahil si Lisa ay kahit kailan demonyita yan. Dahil siya mismo ang nagsabi sa akin, mga palangga, na Duterte is so baduy. At si Lisa mismo ang nagsabi sa akin, nung panahon ni Pangulong Duterte, na i-push si Kuting Jr. na paupuin si Kuting Jr. sa Department of Agriculture. Inutusan ako ng waka ng inang babaeng yan. Pero never ever kung binanggit wala naman akong direct konta kay Pangulong Duterte, pero may konta ako kay Senator Bongo. Pero never ever kung binanggit yan kahit kaninong mga Duterte gabinete, si Cabsec Evasto, na-meet ko yan dito sa LA. Pero never ako, sir, baka naman ganoon. Kasi I'm not like that. Hindi ako baka naman, push ko na gano'n-gano'n. Diba? Ayoko maging involved sa ganyang mga ekse-eksena. So anyway, tama si Baste. Okay? Tama siya na talagang walang utang na loob itong mga hayop na ito. Matapos gamitin si Inday Sara. Remember, nung nangangambay si Inday Sara, ano ang sabi ko? I'm not for Inday, I'm for Kuting. Kasi maybe Inday is young, di ba, sabi ko. Pero it turned out na mas matino si Inday at pulburonic itong inupo natin at inupo ng Smartmatic. At signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Sinabi niya doon kanina sa statement niya. Di ba? So, imagine niyo yung ginagong Pilipinas na rally nila, di ba? Nabanggit ni Attorney Vic na hindi niya nabanggit diretso na gano'n, pero sabi niya, yung rally sa Davao ay hindi binuboost. Okay? At hindi magkakaroon ng earned credits or hindi kailangan ng signature sa kanilang mga boss sa gobyerno after bago umattend o during the attendance doon. 'Di ba? Kasi nga wala nang kakwenta-kwenta ang gobyernong pulburonic. Nag-speech siya sa kanina. Kasi dapat imahimayin ko pa yan. Kaya lang medyo matindi ang salita ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi ni Kuting doon, ang naalala ko lang, na parang wag tatamad-tamad. Kinakausap niya yung sarili niya. Diba? Wag bawal, puksain natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Puksain mo sarili mo, puksain mo yung waka ng inang asawa mo na pinapanalo ang sarili niya, kayong lahat, kayo si Men Robles, si Taning, lahat yung waka ng ina nyo sa loto. Ikaw mismo, Lisa, galing sa bunganga mo, imbis na sama-sama tayong babangon muli, ahon natin mga Pilipino, pwede mong sabihin ganun, pero ang sinabi mong hinayupa ka, umiikot na tumbong mo ngayong giatay ka. Sama-sama tayong maging milyonaryo. At iyan ang kasulukuyang issue dyan sa Pilipinas, sa PCSO. Nahuli nyo na eh. Na-edited lahat. Anyway, you know that already, mga palangga. Ay, giatay. Okay. Ngayon, ano ang mga sinabi ni Baste? Diba? Nakakaloka, si Kuting nagsalita na wag parang, hindi dapat maging tamad, chucho-chucho. Pero sabi ni Baste sa kanya, you are lazy and you are lack of compassion. Paulit-ulit ko sinasabi, di ba? Diba? Bago pa nagsalita yung mga kanina, sila Pangulong Duterte, sila Baste, sinabi ko tamad, patulog-tulog, at walang compassion, walang puso. Personal experience ko yan. Sabi ko, hindi tumitingin sa tao, sa mga supporters niya. Titingin lang siya doon sa mga kaklase ng pulburonic. Takot na takot si Lisa Smugs dahil, yung hawak pa naming bom-bom-bom, bababa, na nakikipagsabwatan yan sa Okada. You talk about FDI, diba? Foreign direct investment. Hikayatin natin ang mga foreigners. Diba? Ang mga
mag-invest sa ating bayan. Putang ina, nawa na ako, well, normal ko to. Jutang ginina, mga palangga, mismo si Lisa Ahas ay kumukubra at nagmimediate sa negosyo ni Kazuo Okada, kasabwat yung mga demonyo doon sa Okada, at si Tambaluslos, at si Altenco, at kung sino pa yung makasama niya, hawak ko ang ebidensya niya. Kaya nababaliw na si Lisa kung sino ang mga puting ahas. And now, Lisa, you know kung sino ang puting ahas. Not Pangulong Duterte, but look at that. Kumpirmado. Kaya naman, si Lisa ay you know what? Tama ang sinabi ni Atty. Vic. Nakakatakot ang panahon ngayon. Dahil nang sisikil, nang aapi, nang o-oppress ang gobyerno. Pero sabi ni Atty. Vic, hindi dapat tayo matakot kung sama-sama. But Atty. Vic, nung nagsimula ako, pinagtanggol kita. Okay? Kahit hindi tayo magkakilala, pinagtanggol ko ang taong bayan. Pinagtanggol ko ang katotohanan. Hindi ako natakot sa buwakan ng ina nila. And I am thankful sa inyong lahat. I am thankful for this Davao rally kasi this is the moment na hinihintay ko. The Speak Up Day. And I am vindicated sa lahat, particularly sa pulboronic na sinasabi ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo. Diba? Ano sabi ni Bastidon? Okay? Wala kang gugma. Wala kang pagmamahal puting sa taong bayan. Dahil kung may pagmamahal ka in the first place, sa iyong sarili na lang. Kahit sa sarili mo lang kang pagmamahal. Dahil nilason mo ng pulburon ang iyong utak. Dahil isa kang happy-go-lucky. Diba sabi ko nga, mismo nung araw ng mamamatay na ang iyong ama sa makikihaway, ano ang nangyari dyan? Hinahanap ka pa nila Senator Amy, hinahanap ka pa ng kamag-anak mo kung nasaan ka nagpa-party. Few hours, just in time, dumating kang lulundo-lundo. Hindi mo na nakausap ang tatay mo, di ba? Ibig sabihin, isa kang hangal, isa kang pulburon, isa kang walang kwentang anak, walang kwentang kapatid, at higit sa lahat, wala kang kwentang presidente. Dahil hindi ka naman presidente, sabi nga ni Pangulong Duterte, ikaw ay ceremonial president. Ikaw ay under Bisaya na sinasapak-sapak lang ng isang laklakera mong asawang si Lisa Ahas. Putod. Ayan, putod siya ngayon. Lumagpas. Kita ni Susu Belts. Di ba? Lagay natin. Di ba? Dahil ikaw ay laging bangag. Ayan, si Kuting ang paluoy man si Kuting. Gagano na yung mamaya, Liga, tayo pagambal ba? Hindi ko pinakaya. Ang binabadya ko ni Marlica at ni Digong, Lisa Moore, Pulburon. Gagano naman si Kuting. Hindi niya kakayanin ng pressure. Kasi si Kuting, kapag under pressure siya, nagtutulog-tulugan siya. Kaya tama ang panawagan ko, may props pa ako dyan. Pareho kami ng panawagan ni Pangulong Duterte. Di ba araw-araw kong sinasabi, kayo mga brusko, mga men in uniform, eto kayo. Ipagtanggol nyo ang bayan. Huwag nyo na ako ipagtanggol. Wala naman ako dyan. Pagtanggol ko sarili ko. Ipagtanggol nyo kayo mga brusko. Okay? Yung mga malakihan yan, magpayap kayo. Anyway, ipagtanggol nyo ang aming alindog dahil ito kami nagre-representa. Ilubog nyo si Tambaluslos. Lumaki na ang tiyan sa pera ng bayan. O diba naging elepante ang gago. Anyway, mga palangga. Ano ang sabi ni Basti, mga palangga? Hindi naman kami, ano sabi niya, nagsimula daw yung, kaya nagkaroon ng pagtitipon doon, ng rally dahil yung quarrel kay Inday at kay Tambaluslos. Sabi nga ni Basti doon, tuloy-tuloy na natin to. Ganito, ganyan. Diba? It's not about kung si Tambaluslos or what. Gusto ni Baste na mag-step up. Diba? Ganon din ang sabi ni Attorney Vic. Diba? Mag-step in daw si Puting. Kaya nga, Attorney Vic, huwag ka na umasa sa kaibigan mo. Pinangalanan ng pulburon. Okay, I know, pareho tayo naramdaman noon. Pinoprotektahan natin si Puting. It's all over. Those were the days.
Kung paano mo pinotektahan si Kuting, Attorney Vic, ganun ko rin pinotektahan even si Lisa Smugs. Yung kabalbalan ni Lisa during May 9, noong time na nandiyan ako, yung pagyoyosi niya na akala mo adictus benedictus sa pati upus, kulang na lang lunukin niya. Iniwas ko ang camera ko. Kung ako ay may bad intention sa mga inayupak na to, dapat doon pa lang nung May 9, ay nirecord ko na silang lahat. Dahil I can do that. Pero hindi yan ang intention ko. Dahil pinaniwala tayo para sa pagbangon muli. Pero ang bumangon, sila lang. Ang bumangon, ang mga smuggler, ang mga pulburon, paulit-ulit kong sinabi yan since 2022. Mga palangga, few months after nilang maupo, mga palangga. And I'm glad, Attorney Glenn Chong, nandoon at isinawalat ang pakikipagsabwata ni Liza Ahas Araneta Smugs sa Smart Magic. I'm glad, Attorney Harry Roque, nandoon para isiwalat, yung kanyang mga nalalaman at pagiging dismaya sa pulboronic government. Now, Attorney Roque. Alam mo, pumunta yan si Sec Roque dito sa Amerika. Hindi lang nagtatagpo ang aming schedule. Diba? Masyado siyang busy, masyado akong busy. Supposedly, magkikita kami. Spokes Roque, baka malapit na. Malapit na tayo magkita, sa matinding bonggang-bonggang panahon. Okay? So doon, isinawalat ng mga speakers, katulad ni Atty. Glenn Chong, kung gaano ka-traidor ang buwaka ng inang mag-asawang Lisa Ahas at paanong binanggit ni Vic Rodriguez na nung nandoon siya noong 2016 sa tabi ni Kuting dahil magkaibigan sila na wala pang gustong sumama sa kanila. Totoo yun. I was with them already. Pero hindi ko nakausap directly si Attorney Vic at saka never ko siyang, nagkaroon kami ng pagkakataon. Tama dun si Attorney Vic. Wala pang pumapansin sa kanila noon. Ako ang katangi-tanging vlogger na isang ngangabels ko dito na nagpupuyat, nagtatsaga mag-interview sa hinayupak mo, Kuting ka. Dahil umasa ako na ibabangon mo at gagawin mo ang tama. Pero anong ginawa mo? Less than a year, tinraidor mo ang mga kaibigan mo, katulad ni Vic, katulad ni Glenn Chong, na tumulong sa inyo ng puspusa. At lalo na ang mga Duterte, lalo na si Sara, na marriage made in heaven pa kayo. Marriage made in hell. Go to hell. Diba? Malapit ka na, Kuting. Ako, si Pangulong Duterte, nagsasalta doon na, sinasabi niya na, tandaan mo, Kuting, tawagin natin ng Kuting. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, tandaan mo, Mr. President, na hanggang 6 years ka lang. Na ako, never ever na sumagi sa utak ko, sabi ni Pangulong Duterte, na mag-extend ako sa posisyon. Kaya wag tigilan mo yan, parang ganun, yung kabangagan mo. Diba? So, mga palangga, ibang-iba talaga. Kasi si Kuting, you know what? 2022, August, September yata. Sinabi ko to sa inyo, di ba, ang pangarap ni Lisa na 2028 si Tambaluslos, then 2034 si Sandro Marcos. Binanggit lahat yun. Doon ni Pangulong Duterte na hindi nyo pwedeng through People's Initiative. Lahat ng mga speakers, binanggit yun kasi the goal of People's Initiative na yan is pa-extend or forever or perpetually the Pulboronic family will be in power for perpetually nga. Diba? So, binanggit ko lahat sa inyo. Yung pagpapatayo ng bahay, binanggit ko sa inyo. But syempre, hindi naman maisa-isa ni Pangulong Duterte, but I really admire Pangulong Duterte. Grabe. Punong-puno pa rin ng sense of humor. At straight from the heart. Wala siyang script. Ikaw, Kuting, tangay na. Kanina nag-speech ka kasi pinanood ko rin sa 2 computer, 4 pa nga yung telepono ko, nakalapag lahat. Pinanood ko, ikaw, Kuting, wala kang kabuhay-buhay. Paulit-ulit ang jotahan mo, kapulboronic mo, ginamit mo pa ang pera ng bayan. Imagine nyo mga kababayan, yung kanilang event, ando doon ang mga performers. I know, pera-pera yung mga yan. Performers yan eh.
Trabaho nila yan. Huwag na natin silang kutsain. You know, they don't have principle in life. They are just looking for the bayan, their talent fee. Imagine mo, ilang milyon puting ang binayad mo sa mga performers na nandoon. Buong araw nag-perform, maliban sa kickback ninyo sa Utang Genimis of rally na yan, yung kickback ng PCO, kickback ni Emerald, kickback ni Gerald Barria, kickback ni Franz Imperial, kickback ni Cheroy, kickback yung mga buwaka ng ina, kickback ni Lisa, yung mga t-shirts. Ginamit niyo yung tao, pinapunta niyo doon, tanginan niyo, pinapunta niyo para magmukhang naluluoy ang mga tao sa AX, mga ayuda-ayuda, sinabay niyo, pinagsamantalahan niyo ang kahirapan, kahinaan ng tao, pinadala niyo doon sa luneta, sa kung pwede niyo namang ilagay ang tulong diretsyo sa bawat barangay. Pero sa kaputanin yung Utang Genimis mo, Lisa, dahil gusto niyong palabasin sa mainstream, sa international, na ito dinudumog pa si Puting, mga palangga. Yung milyon-milyong fireworks, nagpa-fireworks pa kayo, sabi ko nga si Michael Maba, si Michael Maba ang supplier niyo ng fireworks. Anong nakikita niyo doon? Nagsalita ka lang ng kaperanggot? You talk about economic prosperity? Kung doon sa ginastos niyong pera, mga yawa mo, paulit-ulit kong sinabi, kailangan niyong paabsinin ang mga, that's Sunday, yung mga taong during family moments nila, forced to go. Dahil kung hindi, liligwakin nyo, tataraanuhin nyo, mamarkahan nyo, dahil sabi ko nga, vindictive narcissist yan, si Lisa Ahas Marcos. Demonyita yan. Ang kapal ng mukha niya, tatawag sa akin ng madaling araw. Kaya ganito ako, sabi ko sa inyo, di ba? Pinangako ko sa inyo nung nangangampanya si Kuting. Sabi ko, bilang supporter nila, hindi ko ipipikit ang mata ko kapag may ginawa sila. At ginawa ko po yung pangako sa inyo sa mga taong bayan, as a vlogger here, as your, representante ng boses ng mga inaapi. Dahil ako ay inapi ng mga ng Utang Genimis na yan. Alam niyo na tinamnan ako ng kaso ni Lisa. Hindi ko pa nga alam kung ilang kaso tinamnan sa akin ng hinayupak na yan. Ginagamit niya ang pera ng bayan para i-oppress, i-suppress, patahimikin tayong lahat. Pinatungan pa ang ulo ko. Kaya nireport ko sila dito sa police sa Amerika. Sa authority, actually. Minarkahan ko ang pangalan ng hinayupak na yan. Lahat ng makasabwat. Kaya hindi ba ako magagalit? Kung meron man dito, dapat galit na galit ako yun. Dahil binudol ako, binudol tayong lahat. Di ba? Ang sabi, ibabangon tayong muli. Sinong kasabwat niya ulit? Smuggler. Sinong kasama niya sa kanilang mga travel? Ulboronic. Si Sayarot, si Chandiramani pinalabas na nagpasimuno na mga matataas na kalibre ng pang-bom-bom-bom bababa. Huwag yun na itong paabutin, sabi ni Maria Luz Dres. Wala nang puwang si Kuting na manatili sa pwesto dahil siya ay physically, mentally unfit. Dahil pulboronic. Nakita niyo naman, yan. Iwasan natin. Panatilihin natin. Naku, salamat naman sa dumating. Naku, ang dami-dami. Libo-libo tayo. Daang-daang libo. Tangina, daang libo kung hindi ka pa nag-issue ng internal memo at pinilit nyo ang mga tao para mga government employees to go. Yan ba? Asan ang demokrasya na tinatawag? Patay na ang demokrasya. Sa bawat pagpatay ng Facebook page ko, 2, across social media, more than 1 million followers, pinatay nila. Hawak ko rin ang ebidensya niyan ng conversation ng presidential communications na their target is Maharlika and sasisas na ibalik. Pero sa akin hindi. Hanggang ngayon, nilalaban ko pa sa Facebook, tinarget, tinake down nila. Ginagamit ni Lisa ang pondo ng gobyerno, ang pera ko, pera nating lahat, para supilin, suppress ang malayang pamamahayag or malayang pambubol sa Utang Genimis nila. Diba? Kayo, men in uniform,
Ha? May pabrusko-brusko pa kayo. O, ito kayo. Pero love ko kayo, yung mga matitino. Okay? Look at Acorda, PNP chief. Anong ginawa? Hinaharas ang dating general na si General Macanas na hanggang ngayon hindi pa dumarating ang kanyang subpoena dahil tinakot ni Acorda sa utos ni Lisa Smugs. Diba? Tinatakot tayo over my dead body. Hindi niyo ako masisindak. Sabi nga ni Pangulong Duterte, tama, the same sentiment. Lahat tayo matitegi sa mundong ito. I will make sure na pag nategi ako, tatatak yung pinaglalaban ko sa taong bayan. Lahat tayo matutune. Grateful pa nga tayo, buhay tayo ngayon. Yung iba, bata na nga namatay. Sanggol pa lang, hindi nabigyan ng buhay. We are thankful na at this age, we're still alive. Kaya nga, I encourage you to fight for what is right. Yan ang una kong sinasabi. Kinukwento ko, life stories ko, mga nakaraan sa Pilipinas, mga naranasan ko. Kasi paulit-ulit tayong binababoy ng mismo ng mga politiko. Binababoy na, kinukuha na yung pera, pinambibili ni Sandro ng babae. Si Sandro ay tumanggap pa ng bribe Rolex. Bakit ko alam yan? Diba? Dapat ang mga politiko ay magkaroon lamang ng modest life, simpleng pamumuhay, hindi tumatanggap ng bribe. Pero dahil hangul-hangul si Sandro, tumanggap ng Rolex mula kay Abel Bacudio. Ba't ko alam yan? Mismo si Abel ang nagkwento sa akin na binigyan niya ng Rolex si Sandro. Kaibigan ko yun. Bakit ko alam na si Chief of Staff ni Sandro ay bumili ng bahay? Dahil ibinida nila yan dito sa Los Angeles. Gusto pa nga ni Abel magbili ng bahay dito sa Amerika. Pati si Jay at marami pang iba, si Mel Robles, naghahanap, nagsha-shopping sila ng bahay. Imagine nyo mga kababayan, habang kayo hindi makabili ng bigas, ang pangakong 20, naging times 3. Ang mga buwaka ng ina, nagsa-shopping sa Amerika, sa Paris. Zaldi ko, may apartment na binili doon sa Paris, pinuntahan ko. Dahil may whistleblower, may ano tayo dyan, may puting ahas tayo dyan. Pinapasara ang mga designers brand ng mga buwaka ng inang politiko katulad ng asawa ni Zaldico na si Mylene ko. Binibili ang mga designers galing sa pera ng bayan. Eh mga buwaka ng ina, mga dugyot lang dati. Kaya nang ipasara ang YSL o Hermes o whatever na brand. See that? Habang kayo ay naghihirap, tama si Baste. Kaya bumabalik ang droga. I think he talks about kaya dumami ang mga droga nung umalis ang tatay niya, talagang bumubuluso. Kasi nga naman, 6 years na uhaw ang mga pulboronic lord. Then sabi niya, anong papaaral nila sa kanilang mga anak sa gawas ng bansa, sa labas ng bansa. And it's true. Samantalang kayo, hindi kayo makapag-aral. Katulad nyo rin ako siguro, na naging working student. After high school, nag-summer work at young age. I was 15, 16 yata. Yeah, 15 pa lang nang gumraduate ng high school. Nagtrabaho kasi gusto makaahon sa kahirapan. Sabi ko nga, hindi tayo pare-pareho. Hindi lahat ay kasing alindog o kasing tapang ng isang maharlika. Hindi tayo pare-pareho ng personality. Yung iba, nahiyain. That's why I encourage you na maging matapang. Kailangan nyo ng tapang sa mundong ito. Yan ang tuturo ko sa mga Jonakis ko. Pag hindi ka matapang at lulundo-lundo ka, aapin ka, lalo na ng sariling gobyernong ginagalawan. Eh, dapat straight up. Okay? Talagang straight up kayong ganyan. Taas noo kahit kanino. Huwag paaapi, lalo na sa pulboronic government na ito. Ngayon, ikaw, tambaluslos. Okay? Recently, ano ba yung mga pinag-usapan nila? Di ba? Yung PCSO kanina, nandoon. Sino yung mga taong nandoon? Yung mga trolls nila na binabayaran. Yung mga nagpo-photograph mga vlogger, they are paid. Hawak kong ebidensya ng ulo ng kalbo na si Rocky ay binabayaran ni Emerald Ridaw, Bukangkang, sa basbas ni Lisa Marcos para bayaran yung mga sipunin. Para mag-vlog ng mag-vlog, pabanguin si Kuting kahit kasi baho na ng imbornal. Hindi mo kayang pabanguhin ng isang mabaho
kahit maligo ka, kahit mag-French bath ka, di ba? Sa French bath, sorry sa mga French. Di ba? Nakita ano naman yan. Kahit maligo kayo ng pabango, uusok pa rin ang mga jotok ninyo. I mean, yung baho ng ginagawa ninyo, mga palangga. See that, Lisa? Na-underestimate mo ang isang Maharlika. You started what? Asan na ang tagapagtanggol mong pinaaral mo sa London? Nung binugahan ko kayo ng apoy, anong ibinato nyo sa akin? Una, sabi nyo, bayaran ako ni Vic. Wala na kayong mahanap. Attorney Vic Rodriguez. Bayaran si Maharlika kayo nagdadaktak. Wala kayong mahanap, naghalungkat kayo, hinalungkat niyo yung utang ko, utang ina nyo, nananahimik yung utang. O, diba? Kaya sabi ko, which is which? Si Maharlika ay bayaran o si Maharlika ay may utang? Kung ako'y bayaran, definitely dapat bayad ko utang ko. But the utang is still growing, you know. Yan lang ba ang kaya mong ibato sa akin, Lisa? Yes, wala kasing mahalungkat. Tangina. Sabi ko sa'yo, dudurugin kita, ilulubog kita sa kumunoy. Takot ako sa'yo. Without that power na ninakaw mo kay Puting, ninakaw mo sa taong bayan, sa pakikipagsabwatan mo sa Smart Magic based on Glenn Chong's affidavit at sinabi kanina ni Atty. Glenn Chong sa speech na yon, basura ka. Ito ka. Mabuti-buti pa nga to si Betty Butod, makinis-kinis. Okay? Napunta na sa susunod. Siya talaga, no? Hoy! So, may Ozzy? Anyway, mga palangga, isa kang basura, Lisa. Kahit gamitin mo pa lahat ng galamay mo, mga pulboronic lord, whatever, hindi kita uurungan. Kahit gamitin mo pa ang pera ng bayan, which is ginamit mo, kaya nga meron kang year-end bonus kay Robles. You know, yung nanalo nung December. Narinig yan ng puting ahas ko na nag-usap si Robles sa The Court Bar and Restaurant dyan sa BGC. Nakapunta ako dyan. Exclusive yan, para lang yan sa mga may pera o pulboroni. Okay, nakapunta ako dyan. Di ba? Nag-meeting kayo dyan, Robles. At binigyan ka ni Lisa ng year-end bonus through PCSO. At sinabi mo, nagrepresenta ka na ikaw na ang bahala sa ulo ko. Kaya nireport ko na kayo dito sa authority ng Amerika para kung ano man ang mangyari sa akin, kayo ang suspect, mga buwaka ng ina nyo. Yun din ang sinabi ni Pangulong Duterte. Siguro anak ako ni Pangulong Duterte. Pero baka ikaw ang ama ko. No, di ba narinig nyo kanina yon? Ngayon, mga palangga. Yeah. Ano pa yung mga sinasabi? Ito pala mga sinabi ni Kuting kanina doon. No? Ito naisulat ko pala habang nanonood ako. Sabi niya pa, government must lead by example. No? We're not gonna follow your lead as a pulboronic because you're not a leader at all. You are tamad. Sabi mo pa, bawal ang tamad. Ikaw ang tamad. Naggandamatay na, nagkabombom-bom, bababa ng December, nagkaroon na ng lindol, buwaka ng ina, nag-arti-arti ka, na ikaw ay nag-kubid-kubidan, giatay ka. Ano pa sabi niya? Bawal ang hindi. Sabi niya, hindi dapat nangungulimbat. You talk to yourself. Talk to your wife na nagsasabing sama-sama tayo maging milyonaryo. Sa bagong Pilipinas, sabi niya, bawal ang waldas. Really? Tangina, yung bawal, yung pagwawaldas. Yun. Tapos, ang sabi pa yata ni Cheloy Garafil, ay magbibigay kayo ng digibox sa bawat Pilipino. Ano yung suwol na naman? Bawal ang waldas. Pupunta na naman kayo bukas. Bukas na dyan sa Pilipinas, no? Ano oras dyan? Gabi, bukas pupunta kayo sa Vietnam. Tapos, pagbalik mo dito, Pledge naman. Bawal ang waldas. Hinayupa kayo, maya-maya nagpa-party kayo sa Malacanang. Waldas, ano pa sa bawal ang mag-aapi at maghari-harian. Bakit nyo ako inapi? Bakit nyo ako tinamnan ng kaso? Wala kayong utang na loob, matapos ko kayong ipagkampanya, ipagtanggol sa mga kalaban nyo. Kayo ang mapang-api, inaapi nyo ang Pilipino. Inaapi nyo sa bawat nakaw mo, Lisa Kuting,
bawat pagpapanalo niyo sa loto, bawat pagtanggap ni Lisa sa mga drug money, polboronic, lahat sa Okada, sa PPA, sa agrikultura, sa smuggling, binabalahura niyo ang Pilipino. You talk about bawal mag-ari-arian. Di ba, nag-ari-arian kayo? Kaya nga ang pakiramdam ng mga tao ngayon, iba na ang vibe sa Pilipinas. Kasi the moment you open your mouth, you criticize the government, they will gurgur you. Yan ang naramdaman ng mga government employees. Anong sabi sa akin ng pulis na kaibigan ko? Di ba, yan ang binlag ko few days ago. Sabi ko sa kanya, hoy, bakit ka nagbago ng bagong Pilipinas? Eh, alam ko kasi galit siya kay Puting kahit nasa PNP siya. Eh, sabi sa akin, my friend, pino-force kami na mag-change ng logo ng aming profile picture.